Tayo pa rin po ay walang sawang pinagpapala ng Diyos. Pwede ba nating i-bless ang mga katabi natin? Sabihin natin sa ating mga katabi, God bless you. Ang sarap ng mga ngiti, parang hindi mainit sa simbahan. No? Sino po ang nasa LDR sa inyo? Sino sa inyo ang nasa LDR? Ano ibig sabihin ng LDR? Long Distance Relationship. Kunyari, yung asawa nyo, boyfriend nyo, girlfriend ninyo, nasa ibang bansa, malayong lugar. Kamusta naman ang LDR ninyo? Kaya pa ba? O naghihingalo na? Kanina po ay kausap ko ang two young people. Well, they're already young professionals, no? They are both staying in New Zealand. And they are in a relationship. Yun nga lamang po, ang distansya nila ay mahigit 12 oras na pagdadrive ang layo. More than 12 hours. Drive ang layo nila sa isa't isa. But they're boyfriend and girlfriend. And at one point, sabi ko, I wonder, paano nyo nagagawa? Over the past months, paano nyo nasusustain yung LDR ninyo, yung relationship ninyo? Father, we see each other once a month. Pupunta halimbawa yung lalaki dun sa lugar ng babae. Wow! So meaning, for the past 1 year, 12 times pa lang kayo nakikita. Yes, Father. Pero Father, we often call each other if not every day. Especially with the technology now, nakakapag-video call ka na. But still, imagine, you have to invest a lot of efforts to sustain or maintain a relationship. At gagawin mo ang lahat, magbabiyahe ka ng maraming oras, maghihintay ka ng matagal, dahil sa pag-ibig. Sabihin nyo nga, dahil sa pag-ibig. Gagawin nyo yon. Why am I saying this? Sinan yung ebanghelyo. Ang sabi, si Pedro lumapit sa Panginoon. Ang sabi ni Pedro, Lord, look at me. Tingnan niyo naman po kami. Iniwan namin yung aming tahanan. Iniwan namin yung aming pamilya. Iniwan namin na lahat para sumunod sa inyo. Ang sabi ni Pedro. Ano na ang sagot ng Panginoong Yesus? Pedro, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-aalala. Kung ang lahat ng iyan iniwan mo dahil sa akin, ibabalik ko pa sa iyo kahit 100 times over. Kahit maka-100 ulit pa. Wow! Wow! Sobra-sobra pa lang ibibigay ng Panginoon. Kapag tayo ay nagsusumikap, magpakabuti, magpakatapat, mahirap yan. Lalo na kung ang lahat ng paligid mo nananamantala, manloloko. Lalo na kapag ang lahat ng kasama mo nagnanakaw, nagsasalita ng masama, tapos ikaw mananatiling matapat, magalang. Ang hirap nun, di po ba? Mahirap yon. Pero, sabi ng Panginoon, ibabalik ko pa ang lahat ng nawala sa iyo 100 times over. Maliwanag po? Pero sandali lang. Bago tayo mag-enjoy with that promise sa pangakong iyon, meron kasing binanggit ang Panginoon dito na mahalaga. Ulitin ko sa inyo. Babasahin ko po ulit sa inyo. Ang sabi po dito sa ating ebanghelyo,
Tandaan ninyo ang sinumang mag-iwan ng bahay, kapatid, ina, ama, anak, mga lupa, dahil sa akin. Dahil sa akin. So ano po sinasabi dito? Ang sinasabi po dito ay ang kahalagahan ng inyong layunin. Ulitin ko po, mahalaga po na maliwanag at tama kung ano ang layunin natin. Kasi kapag mali ang layunin natin, sa ginagawa nating ito, huwag tayong aasa na mayroong magandang ibabalik. Okay po? Tanong, pwede bang gumawa ng mabuti na may maling layunin? Pwede ba? Pwede ba magsipag na may maling layunin? Pwede. Pwedeng nagsusumikap kang umunlad sa pamumuhay dahil balang araw, babalikan mo yung mga kamag-anak mo at ipamumukha mo sa kanila na nagkamali sila sa pagsasalita tungkol sa iyo. Di ba? Pwedeng ikaw ay nagsusumikap na makarating sa taas dahil ang isip, darating ang panahon, babalik ako sa iyo at gagantihan kita. Maganda ang iyong intensyon, mali ang iyong layunin. Ano sinasabi ng Ebanghelyo ngayon, mga kapatid? Kahit sa paggawa natin ng mabuti, kailangan maganda ang hangarin o layunin. Your motivation, your purpose. Kailangan mabuti at tama rin. Doon lang at doon lang ibabalik ng Diyos ang makailang ulit na pagpapala sa iyo. Again, ang mahalaga yung layunin natin. Yung hangarin, the purpose. You may be doing very well, you are very accommodating, napaka-hospitable mo, malapit ka sa tao, pero pwedeng makasarili ang agenda mo. May hidden agenda ka. Kaya, maliwanag sa atin at ipinapaliwanag ng Panginoon, maliban sa mabuting gawa, dapat din tama ang iyong hangarin. Maliban sa mabuting gawa, dapat ang hangarin ay tama. Ang layunin ay tama. Pag pinagsama mo yon, yun yung sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Makaisang daang ulit kong ipagkakaloob at ibabalik sa iyo. Amen? Kaya kung magsumikap tayo ngayon, gumagawa ng mabuti, nagsasakripisyo, nagsusumikap maging tapat, ang susunod nating dapat tignan at bantayan ay yung maganda at mabuting layunin o hangarin. Mabuting gawa at layuning tama.